Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Anticipated mass ng tradisyonal na simbang gabi nagsimula na! Ngayong araw ng sweldo at bonus para sa ilang empleyado, shopping mall at Tiangge sa Green Hills, dinagsa ng mga namimili ng panregalo at pamasko. Matapos ipawalang sala ng Korte Suprema si Hubert Webb at 6 na iba pa, Justice Secretary Leila de Lima, pabor na muling imbestigahan ang Visconde Massacre. Kampo ni Hubert Webb, pinag-aaralan ng sampahan ng kaso ang star witness na si Jessica Alfaro. Katarungan para sa mga biktima ng bar exams blast, ipinanawagan ng mga miyembro ng Apple Fraternity sa UP Diliman sa kanilang taunang oblation run. Ticket para sa inaabangang semifinal ng Philippine Ascals at Indonesia sa AFF Suzuki Cup, sold out na. Teen heartthrob Justin Bieber, tampok sa patalasas ng pita para himugin ng mga Pinoy na umampon ng hayop. Mga kapuso, Pasko na, dagsa na ang mga debotong Katoliko sa ilang simbahan para sa anticipated mass ng tradisyonal na simbang gabi. At syempre, matapos ang misa, patok sa mga nagsimba ang bibingka at puto-bumbong. At live mula sa Quiapo, Maynila, saksi si Joseph Morong. Joseph! Nagsimula na nga yung 9 na araw na novena na tinatawag natin na Misa de Gallo. At dito nga sa St. John the Baptist Parish dito sa Quiapo ay nagsagawa ng anticipated mass. Ito ang unang araw ng 9 na araw ng novena ng Misa de Gallo para sa mga Katoliko. Ito ay paghahanda para sa pag-aalaala sa pagsilang ni Cristo tuwing Pasko. Sa misa, ipinaalala ni Monsignor Clemente Ignacio, Parish Priest ng St. John the Baptist na paanyaya ang Misa de Gallo para sa lahat na maisilang muli sa ating mga puso si Jesucristo. Ang mag-iinang sina Dina Marilia taon-taon nagmimisa de Gallo, bitbitang 5 taong gulang na po para maimulat sa tradisyon, dalangin nila ang kalusugan ng pamilya. Matuto rin siya. At saka may pamana pa rin niya doon sa magiging pamilya din. Sana, humaba pa yung buhay. Oo, walang karamdaman. Si Mang Kenny Di Biernes naman taon-taon din kasama ang misis. Noong 1 taon daw ay nakumpleto niya ang novena. May inihiling sa Panginoon na magkaroon ng kapayapaan ng pamilya. Walang magkakasakit. Sa mga magsisimbang gabi simula ngayon, mahigpit ang seguridad na pinatutupad ng pulisya sa paligid ng Quiapo Church. Talamak daw ang dukutan kahit sa loob ng simbahan. Pero may paalala rin ang pulisya sa mga nagsisimbang gabi na iiwan ng mga bahay. Kailangan po sinisecure nila maigi yung bahay nila bago nila iwan po. Kailangan lahat, nakalock po lahat ng pinto, mga gate natin. Tsaka ilaw po, kung maaari, huwag nilang patayin. Kailangan nakabukas. At pagkatapos ng simbang gabi, diretso sa merienda ng pagkaing pampasko tulad na bibingka at puto-bongbong na umuusok-usok pa. Vicky, doon sa mga kababayan natin na old school at sanay na magsimbang gabi tuwing madaling araw, merong schedule dito sa Quiapo ng alas 4 ng umaga at kung masyado namang maaga yan para sa inyo ay pwede kayong humabol sa alas 5 na misa. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong, nag-uulat live mula sa Quiapo, Maynila. At dahil 15 na ng Disyembre, huling sweldo bago magpasko, dinagsa ngayon ng mga Christmas shopper ang Green Hills Night Market. Ang araw kasi ng sahod, sinabayan pa ng pagbibigay ng Productivity Enhancement Incentive para sa mga kawani ng gobyerno. At live mula sa San Juan, saksi si JP Soriano. JP! Vicky, kahit pagkitna na linggo at may pasok bukas dito pa rin sa Night Market at Green Hills Shopping Center, dumaretso ilan natin sa mga kababayan para humabol sa kanilang Christmas shopping. Habang inaalo ng Christmas display ng Green Hills Shopping Center, ang ilan, walang pagod na nag-iikot para sa mga panregalo ang mga kababayan natin dito sa Night Market ng Green Hills. Kung ang ilan, pabanjing-banjing na lang dahil kinukumpleto na lang ang shopping list, mailan namang ngayon pa lang mag-uumpisang mamili ng panregalo. Ang empleyadong si Joan Avellana, ngayon lang daw mamimili para sa mahigit 15 inaanak at mga kamag-anak. Inantay pa raw kasi niya ang bonus ngayong araw. Hinahabol pa. Hinahabol pa. So, medyo kabado na rin. Oo. Bakit? May ganung feeling talaga. No? Bakit? Siyempre, budget. So
parang hinahabol ka ng time. Oo. Ang ilan naman, mamimili muna bago magsimbang gabi mamaya. Samantalahin, Christmas shopping para sa inaanak saka regalo sa pamilya. Ang mga napagod at ginutom sa pamimili, nagmerienda muna ng mainit na bibingka at putubungbo. Vicky, bukas hanggang alas 12 hanggang alauna na madaling araw ang night market dito sa Green Hills. Live mula sa San Juan, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, isang araw matapos i-absuelto ng Korte Suprema, hindi gaanong nakatulog si Hubert Webb dahil sa kaliwat ka ng media interview. Saglit lang din ang pahinga ni Lauro Vizconde dahil sa kaiisip sa kinahinatnan ng kaso sa pagpaslang sa kanyang mag-iina. Saksi si Ruth Cabal. 3 oras lang daw nakatulog si Hubert Webb. Madaling araw pa lang kasi gising na siya para sa media interviews. Magtatanghali na nga nang makabalik siya sa bahay. Although masarap yung tulugan ko, sobrang lambot, nagka-stiff neck nga ako eh. Ngayon medyo, sabi ko, nahirap pala matulog sa malambot na kama. Sandali niyang pinasyal sa labas ang aso niyang si Jack, na 2 taon ding nagbistulang preso kasama niya sa Bilibid. Di kasi nagtagal si Jack doon dahil pinagbawal ng mga aso. Pero higit pa rito, sandaling naging emosyonal si Hubert dahil iba raw talaga ang pakiramdam na maging malaya. Masarap talaga. Iba pa rin talaga na kasi maganda yung view as well as the smell and everything. Ngayon ba about Christmas tree na live, ang bango. You know, it brought back old memories. So the place we're staying at, it smells really good. It smells like Christmas. Ngayong hapon matapos ang isa pang radio interview, natakam sa donut si Hubert. Pero nang makitang wala ang paborito niyang flavor, lumipat sila sa isang pizza parlor. Kung anong saya ng pinalayang si Hubert, siya namang lungkot ni Lauro Vizconde. Tulad ni Hubert, sandali lang daw nakatulog si Mang Lauro, 2 oras lang. Pinagdamutan daw siya ng antok sa kaiisip sa kahinatnan ng pakikipaglaban para sa hustisya ng pinaslang niyang mag-iina. Kung sila man yung naging biktima, handyan yung nakikita nila na nakakapiling itong kanilang anak. Ako, nakakapabiling ko ba ng ang pamilya ko? Hindi na pa forever. Sa isang text message, pinaabot na raw ni Pangulong Noynoy Aquino ang pakikisimpatya kay Vizconde. Pero di nito napawi ang sama ng loob ni Mang Lauro. Actually, yung tatay niya, who is my ninong, yung kasal, mabuti sana kung nung purmero pa lang, kumilos siya para at least pinakita niya na tinutulungan niya rito na manaigang katarungan. Wala, no nothing. Ngayong inabsuelto na ng kataas-taasang hukuman ang mga inginuso ni Jessica Alfaro, nangangamba raw si Mang Lauro para sa buhay ng star witness. They have all them is para papatay si Jessica. You want the truth? Okay. See, if I had the choice, I would rather have Alfaro alive but go to jail. I want him to taste how it is to be in jail, even for 2 months. 2 months lang, malaman niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng anak ko na 15 taon dahil sa kasinungalingan niya. Ngayong hapon, dinalaw ni Mang Lauro ang puntod ng kanyang mag-iina at dito muli na namang bumuhos ang kanyang mga luha. 19 na taon matapos ang Vizconde Massacre, ang 2 pamilya sa sentro nito, tuloy pa rin daw ang paghahanap ng hustisya. Magkaiba man ang kahulugan nito para sa bawat isa. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Nagbabalak naman maghabol sa korte ang pamilya Webb. Pinag-iisipan na ng mga Webb na panagutin si Jessica Alfaro at ilang dating tauhan ng NBI. Dahil sa umunoy inimbentong kaso na pinagdusaan ni Hubert at iba pa ng 15 taon. Darito ang report. Muli mang nalasap ang kalayaan matapos ang 15 taon sa piitan. Baka hindi pa raw dito magtapos ang laban para sa kampo ni Hubert Webb. Pero sa pagkakataong ito, posibleng sila naman daw ang maghabol sa mga nasa likod ng anilay inimbentong akusasyon at ebidensya laban kay Hubert. At sakali man, uunahin daw nila ang star witness na si Jessica Alfaro na ininguso sina Hubert noong 1995 bilang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Gusto ng mga Webb na tanggalin na si Alfaro sa Witness Protection Program at kung sakali, kasuhan ng perjury. It is for the DOJ to cancel her protection under the Witness Protection Program and to reveal her whereabouts so that proper action against her can be taken.
Pero ayon sa DOJ, wala na sa Witness Protection Program si Alfaro. Eventually, it was officially terminated. So hindi na siya covered ngayon. Pati sina John Herra at Pedro Rivera, ang dalawang ahente noon ng NBI, posible raw kasuhan ng obstruction of justice dahil sa di umano'y pagko-coach sila kay Alfaro nung palitan niya ang kanyang testimonya sa kanyang affidavit. I would like to see that the police agencies are within bounds when they conduct their police operations, and by that I mean that they do not stoop to the level of manufacturing a witness or of suppressing evidence. And for that to happen, there must be an action that should be taken against them. Pero tila bumaliktad na rin si Herra na minsan nagsilbing close in security ni Alfaro at umano'y naging nobyo pa. First is nung may kinuha kaming isang bata na sinasabi niyang yun si Miguel Rodriguez. Yung batang yun na tinuturo niya Miguel Rodriguez, hindi na namin uli nakita yun. Hindi rin niya kilala si Hubert Webb. Because I was there nung nagpapatulong sa kay Markso na i-identify kung yung nasa picture ba ay si Hubert Webb. Pero ang tanong sa isip ng marami, bakit hindi niya inalantad ang impormasyong ito noon? Sabi ko, sir, parang mali yata at sabi niya wala tayong magawa. May pressure sa taas. We have to solve this case by hook or by crook. Kaya naman handa raw siya sakaling ipatawag pag binuksan muli ang investigasyon sa kaso. Karapatan din naman kasi ng mga web yun eh. At karapatan din naman ng mga dating NBI agent na sagutin din naman kung ano man yung maging reklamo ng mga web. Para sa saksi, Ivan Mayrina, Nagula. Samantala, pabor si Justice Secretary Laila De Lima na muling paimbestigahan ang Visconde Massacre. Handa naman daw sumunod ang NBI sakaling muling iutos ang reinvestigation. Saksi si Teresa Andrada. Kung hindi sila, sino ang tunay na pumatay sa mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer Visconde? Tanong na gusto ring masagot ni Justice Secretary Laila De Lima, kaya pabor siyang magkaroon ng reinvestigation sa Visconde Massacre case. Kailangan naman talaga ng tunay na closure dito sa kaso na to. So tutulungan natin within the bounds of law and to the best of our ability as law enforcers. Pero aminado ang kalihim, malaking hamon ito. Sa tagal na ng panahon, 15 years, whatever evidence there are or whatever evidence there may have been would have been gone cold already. Kalaban din ang oras dahil alinsunod sa 20-year prescriptive period sa Revised Penal Code, meron lamang 20 taon para magsampa sa korte ng kasong murder. June 30, 1991, naganap ang massacre. As in this case, June 29 to June 30, 1991, after June 29 to June 30, 2011, that case can no longer be prosecuted, or no charges can be filed in that case anymore unless there were charges previously filed na hindi pa natatapos. Kahit sinabi ng Korte Suprema na questionable ang kalidad ng testimonya ng star witness na si Jessica Alfaro, plano pa rin ni De Lima na hingin ang tulong ni Alfaro oras na matuloy ang reinvestigation. Maaari raw kasi itong magbigay ng impormasyon tungkol sa nangyari sa loob ng tirahan ng mga Visconde. Tiniyak ni De Lima na lahat ng anggulo ay titingnan, gaya na lamang ng isa sa mga naunang teorya na pagnanakaw. Dagdag ni De Lima, kahit ang grupo ni Hubert, posible raw isama sa reinvestigation. Pero pag sila talaga yon, pag sila Hubert talaga yon, and the 6 other accused who were acquitted, then we cannot run after them in the ordinary courses under the law because nga the double jeopardy, the doctrine of double jeopardy. Ang NBI handa naman daw sumunod kung iuutos ni De Lima ang reinvestigation. Pero kung sila raw ang tatanungin, wala nang dahilan pa para buksan muli ang kaso. Iniligan namin na yun ang talagang nangyari. Teresa Andrada, ang inyong saksi.